step niya dyan sa may part na yun. Pero mas mataas siya compare dito. Kasi papalitawin natin dyan. Kasi ito buong buhangin yan lahat. 3/4 na sukat ng buhangin natin. So tingnan nyo itong panglinis ng Acrytex Reducive. So depende po yan sa mga pinagpapahiran kasi natin. So welcome back dito sa panibagong vlog natin dito sa ating proyekto. Isang araw na lang clearing na tayo dito. Kaya ako bali pa-deliver tayo ng buhangin. Buwangan yung kailangan natin maayos dito sa may perimeter niya. So yun yung dahilan niya. At ngayon nga ay pinapaayos ko na lang dito sa harapan. Yung sabi ko kanina, last day na natin bukas dito. So clearing na lahat bukas. Yun yung pinaka final na gagawin na lang namin bukas dito. So ngayon ang ginagawa na lang namin ay yung sa harapan. So yun naman yung bahay, no? So napanood nyo naman yan sa mga last videos natin. So ngayon nga ito, wala pa naman tawag na ito, hindi pa naman ito landscape. So sa ngayon, ang ginawa ko, papaayos muna natin dito kaysa naman ganito yung itsura. Kumbaga natapos na natin dyan, parang ulang, no? So ngayon, yan na muna yung ginawa ko. Ito, tingnan nyo, napakaganda na nung garahe. Combination ng mga kulay na ginawa natin dito. So actually, yung combination ng mga yan halos hindi ko na malaman kung ano yung mga kulay na yan. Kumbaga nagmi-mix kasi ako based dun sa mga actual na ginagawa natin. So halos lahat po ito, kumbaga talagang kung titingnan natin sa may color chart, nandun naman siya. Pero yun nga lang, kumbaga kinokontrast na lang natin para kumbaga may relay naman natin yung tamang, or may sakto natin yung tamang kulay. So kaya ako nagpadala ng buhangin dito kasi ito, talagyan natin ng bato dyan. So simple lang naman yun na ginawa natin. Maganda rin naman siya tingnan. Sa turnover natin, maayos siya tingnan, kumbaga. Step niya dyan sa may part na yun. Pero mas mataas siya compare dito. Kasi papalitawin natin dyan. Kasi ito buong buhangin yan lahat. 3/4 na sukat ng buhangin natin. Then ito, papatiles pa natin yan. Bukas maayos na yung lahat. So yan ang gagawin ni Berhel. Pumantay, bumagay at maayos. So yan. Lagay tayo ng mga bakal. Mga simpleng paraan natin para hindi siya agad-agad maalis o kaya hindi naman siya basta-basta nasisira. Kasi malaking bagay din naman na nilagay natin yan para at least yun ay magiging step papunta dito sa may pinaka-landing natin. Kasi pangit din naman kung nag-continue siya palabas. Kaya yan na lang ginawa ko. Para kahit na basa o umuulan, maayos pa din. So dito, puro cutting na lang ako kasi yung loob malinis na. So bukas, siguro tatanggalin na lahat ng mga takip ng mga upuan. Doon na natin makikita yung ganda niya kasi papalock ko na yan. Bali, pagkatapos ng clearing, ayun na, final punas-punas na lahat na bukas. Parang maayos. Ito nga, sabi ko, dapat ako yung bibili. Kaso nga lang, hindi nasunod yung suggestion ko dito. Kasi ganitong kulay, ay ganitong ilaw. Kapag tanghali, maliit siya tinitingnan, pero pagkagabi naman, okay lang din pagkagabi. Mas ma-appreciate mo siya pagkagabi. Pero pag sa tanghali, hindi, kasi maliit.
Pero yung reflection ng ilaw niya, maganda yan pagkagabi. Yun lang naman. So, ganoon din naman dito. Ayan. May reflection niya. So, bali maghihilamos na lang dyan. Tapos, para para matapos. Balik lang na talaga 349. So, tingnan nyo itong panglinis ng Acrytex Reducive. So, depende po yan sa mga pinagpapahiran kasi natin. Nung last time, gumamit tayo ng lacquer thinner, acrylic thinner, yun yung mga usually na ginagamit natin. Pero, depende yan kung saan mo siya paggagamitan. Ito kasi yung disadvantage niya. Yung mga ganito, kapag ka yung mga bahay ninyo, kapag ka nagpalagay kayo ng mga windows, aluminum glasses, or yung aluminum ninyo, sliding windows, sliding doors, pinaka mainam yan, tanggalin nyo na kaagad. Kasi alam nyo po ba, yan yung pinaka mahirap linisan. Kasi habang tumatagal kasi yan, kagaya na ito, exposed sa araw, kumbaga, nagiging mas lalong dikit siya dun sa may aluminum. Ngayon, mahirap na siya linisan. No? So, yun yung disadvantage niyan. Kaya nga maraming nagsasabi na wag mo munang tanggalin kasi para maging bago lagi. Ngayon, anong bago dyan? Wala na. Mas nagiging doble trabaho kasi kagaya namin, although hindi kami naggabit na itong window, sa amin, yan na yung pinakamahirap na part. Yung kumbaga yung paglilinis. Kasi bago tayo mag-turnover, ililinisan natin.